Energy crisis. Anong nangyari? Yan ang sasagutin natin ngayon. Magandang gabi po sa lahat at welcome sa Usapang Pinoy. Ito ang show kung saan bibigyang espasyo ang mga Pilipino na pag-usapan ang mga napapanahong usaping Pinoy upang mas maintindihan ang mga pangyayaring ito. Mamaya makakasali si na Prof. Shelo Magno ng UP School of Economics at si Ramon Bautista galing sa UP Film Institute ng UP Diliman. Sa kasalukuyan, mahirap ang pamumuhay natin dahil sa epekto ng pagtaas ng presyo ng langis. Nakakabahala nga ang mga nangyari sa mga nakalipas na linggo. Tingnan natin kung ano ang iniisip ng mga tao ngayon. Sa tulong ng TVUP, kami ay nag-interview ng mga ordinaryong tao sa paligid para matanong natin kung ano ang iniisip nila. Para sa episode na ito ang mga katanungan natin. Paano ninyo hinaharap ang krisis ngayon sa energy at fuel? Naaapektuhan na ba ng krisis na ito ang inyong pagbabudget at paano? At kayo ba ay nakakakuha ng tulong mula sa gobyerno? Kung meron, ano ito? At kung wala, ano naman ang inaasahan ninyong tulong? Pakinggan natin. Talagang pahirapan po. Lalo na sa crisis natin ngayon, kailangan na talaga magtiyaga para lang sa may makain sa araw-araw. Mahirap, napakahirap kasi pag na-timing na minsan yung mga jeepney driver nag-strike, siyempre binabudget lang namin din yung pang-araw-araw naming pamasahe. Lalo na single parent ako dahil may anak akong dalawang lalaki. Yun, nagagawa na lang kami ng cost of adjustment sa mga budget namin. Talagang affected kami sa gas sistema ng prices natin. Mahirap. Walang lahat ng bilihin, matataas. Pati pamasahe, tumaas na rin. Mahirap po. Sobrang pagtitipid na lang po sir sa mga bilihin. Sa isang araw namin, sir, napupunta na lang din sa gasolina. Then sa pagkain, sir, talagang sobrang budget. Kulang na kulang po. Pagkain, mga baon ng bata, pamasahe ko sa araw-araw sa pagpasok sa trabaho. Yun, doon na-apektuhan kasi yung dati 100, nagiging 150 na kailangan. So, nagagawa po kami ng adjustment talaga para sa cost of budget namin, para sa mga daily expenses. Yan. Mas mga ginawa yung dati kaysa sa ngayon kasi malaki yung difference. Yung mga Dati po, magaan lang. Ngayon, iba na talaga. Lahat ng bilihin mataas na. Kaya maraming naghihirap ngayon. Kumbaga dati magbabudget lang ako ng 250 sa pagkain. Ngayon, 350 na po. Siyempre, nagmahal po yung bilihin at saka kumunti yung pagkain namin. Lalo na po yung gas po na panluto sa bahay. Tumaas din po. Actually, meron naman sa DSWD pero wala pa po siyang date o kung kailan nila ma-release yung subsidy na sinasabi. Sa ngayon, wala talaga. Ang kinakailangan lang talaga sa amin, magtipid. wala, sir. Wala rin po. Wala rin po tulong na nakukuha. Hindi naman po sir, wala pang nakukuha tulong. Sa ngayon, sana yung mga libre sakay, maaari. Tapos siyempre, yung mga bayarin sa school, yung mga bata. Daily expenses na lang ng mga transport gas. Kahit lang sa pabigas, ganun po. Para may maisahe. Grocery, okay na po yun. Mas maganda siguro, taasan na lang po yung sahod. Ayan, yan ang ating mga responses. Hello sa inyo, Prof. Shelo and Prof. Ramon. Bigla nga ako napaisip ng krisis ng enerhiya pero matindi pa rin ang traffic, 'di ba? Pasensya na po at na-late tayo dahil sa traffic. Ayan. Sige, baka gusto niyo magpakilala muna. Ako nagpakilala kanina. Oo nga, magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po ay si Prof. Shelo Magno, isang professor sa UP School of Economics. Yan. Yan. At ako naman si Ramon Bautista. Nakamute ka, Ramon. Ayan, Okay na. ako po si Ramon Bautista sa kasalukuyang walang sound pero meron na ngayon. Ako po isang teacher sa UP Film Institute, isang aktor at isang ordinaryong mamamayang Pilipinong nagdurusa sa
kinakaharap nating krisis katulad ng mga in-interview po natin? Ayan. Ang dami mo kasing sasakyan, Ramon. Kaya ka-affected much. Oo nga eh. Ayan. Nako, napakahirap ng pamumuhay natin ngayon sa pagtaas ng presyo ng langis. Nakakabahala na rin. At naghihirap yung mga kababayan natin ano sa kanilang pagbabudget ng kanilang pera para sa kanilang mga pangangailangan. 'Di ba, Professor JC, ano? Oo nga eh. Paano ka ba naapektuhan, Sir Ramon? Bukod sa mga sasakyan mo. Damdam mo na ba sa grocery, etc.? Yun, oo, syempre sa mga grocery, mga basic na ah, pangangailangan sa buhay. Tsaka syempre kahit tayo, mga teacher tayo eh, yung mga estudyante natin, syempre Yeah. umaaray din. Nakikita rin natin yung ah, sinasuggest nila mag-work from home na lang, ganyan. So, Tsaka ayan. ano marami-rami ng eskwelahan din ang nag-shift sa online classes. Yeah. Kasi kadalasan iniimbita nila akong magsalita. So ngayon, hindi na ako pupunta sa school, no? Zoom na lang. Kasi nga, Zoom na rin ang kanilang mga klase eh. Correct. Nag-adjust na ba kayo ng mga klase ninyo? Like half face-to-face, half online? Para sa SEM na to. Kasi yun ang ginawa ko na eh. Ako enjoy pa ako sa sabbatical ko. Oo nga Hindi ko pala, yan. Naka-sabbatical to. Ligtas ka ngayong SEM. Oo, ako Prof. JC, ganda nga. Yun. So, zoom muna tayo, Yeah. ganyan. Itong si JC ang may pakita mo naman sa amin, JC. Meron ka bang slides ngayon? Yung mga pinopost mo Ah, sa Facebook para ma-discuss natin, 'di ba? pwede Yung naman. No, anong hindi, latest ngayon sa inflation? well, pataas siya ng pataas. Hindi ko alam kung show ko yung slides. Hindi natin na-rehearse yan. Pero yung inflation data, Prof. Shelo, tumataas na siya. Pero I think magandang umpisa natin. Ano ba yung inflation Mm. to begin with, 'di ba? Ito yung bilis ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Gusto natin, normal naman na merong inflation talagang nangyayari, like 2%, 3%. Ibig sabihin, kumpara sa mga presyo nung nakaraang taon ay 2 or 3% nagtaas ang presyo. Pero ngayon, inaasahan natin na mas mabilis yung pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Hindi lang sila tumataas, kundi umaarangkada. In other words, pabilis ng pabilis. At ito yung inaasahan natin para sa 2026. Kaya hindi lang sa gas and diesel, kundi tulad ng sinabi ng mga na-interview natin ay sa bigas, sa pagkain, etc. So mararamdaman niyo siya sa napakaraming mga produkto at serbisyo. Yun yung nakakatakot. Oh, Nakakatakot talaga yan. Di kaya umabot sa yung pera natin, mawala na ng halaga. Dati kasi pag lumalabas ako, pag meron akong 500 sa bulsa ko, ang tapang-tapang ko na eh, na parang pakiramdam ko, ang yaman ko eh. Ngayon, nakakakaba eh, di ba? Oo nga, parang dumadaan lang sa palad natin ngayon ang 500 pesos. Ano? At saka mukhang hindi to madalian tong krisis sa Middle East eh. Mukhang magtatagal to. So, Yun nga eh. in terms of yung kalagayan ng mga kababayan nating Pilipino, parang kailangan talagang mas maging seryoso pa at maging strategic ang gobyerno kung paano tutugon dito sa krisis na na-experience natin ngayon, ano? Kasi, I mean, wala tayong nakikitang komprehensibong plano. Ang nakikita natin ay pasundot-sundot na policy announcement na ganito na, bababa ang presyo next week, o may langis tayo, nakipag-usap tayo sa Iran. Medyo natawa ako dun kasi nung in-announce ng gobyerno na nagkaroon na daw tayo ng agreement sa Iran para padaanin yung mga oil tanker ng Pilipinas dun sa Hormuz, no? So parang okay to, baka magkakasupply na ng langis sa bansa. Syempre yung mga shipping expert nag-text sa akin. Wala naman tayong tanker eh. So kahit na mag-agree sila, walang dadaan doon. Ganun ba yun? Joke pala. Joke, prank pala yan, ano? Ayun. Pero bilang mga batikang mga ekonomista, no, para sa mga katulad ko na ang level ng pagkakaintindi ko sa economics parang grade school level lang. Bakit nga ba tumataas ang presyo lalo-lalo na ng oil? Well, Sir Ramon, nag-uugat talaga yan dun sa conflict, doon sa gera sa pagitan ng US at
Israel at Iran, kung saan dahil yung Strait of Hormuz na parang 'di ba parang body of water siya kung saan dumadaloy yung 20% ng langis mula sa Middle East. 1 out of 5 na bariles ng langis dumadaan doon sa Strait of Hormuz. Tapos in-stop mo, essentially, hinarang mo yung mga barko na dumadaan doon. Alam natin from basic economics, diba? Econ 11. Nag-Econ 11 ka ba, Prof. Ramon? Nung Econ, ano lang kapanahunan mo. ako, Sa Ano? Mascom. home diba? economics. Ang Okay. Uy, Iba hindi ba yun. kasama ang ano? Econ ang 11, wala economics? kami yan. Mascom, meron kaya kayo? Meron pa kayong 100.1, 100.2, di ba? Ibang Mascom yun, Comres. Kasi sa film, ano kami, art lang kami. Hindi required sa program. Ba't Oo. Manila lang ang art? Ang mahal-mahal ng art. Hindi. Sa hindi demand sila and lang. supply. Sabi ko, Walang supply. Wala kaming Econ 11. Sa Ayun. nakaalala ko. Mamaya, Limot i-check muna. mo yung ano mo. I-check No. mo yung transcript. Yan, law of supply and demand. Ganyan, Ayun, di ba? ayun na yun. Basically. Laissez-faire. Patay tayo Alam dyan. mo. Invisible hand. Yan ang mga alam natin sa Correct. economics, Okay. ha? Yan na naman sasabihin na naman, neoliberal tayo niyan Hindi, pero kasi, dagdag pa kung bakit napaka-vulnerable natin bilang isang bansa dyan sa giyera sa Middle East. Kasi, for example, Malaysia, Brunei, yung mga ibang bansa na may sariling langis na nakukuha sa kanilang bansa ay hindi ganun ka-vulnerable kasi may domestic supply sila, 'di ba? Dinidiscuss ko pa lang to kasi kahapon na nag-iikot kami sa Cebu, mga discussion sa universities on the economic impact of West Philippine Sea. Bakit West Philippine Sea? Biglang pinasok no? Kasi sa West Philippine Sea, supposedly dun sa area natin, meron dyang 6 billion barrels of oil deposit. So, sabi ko nga, kung yan ay ma-extract, mapapakinabangan natin at mababawasan natin yung pagiging dependent natin sa langis na nagmumula sa Middle East na I think sa kasulukuyan nasa 90%. Kung 90% ng langis natin ay nanggagaling doon at apektado ang supply, tama si Sir Ramon, supply and demand, tataas talaga Correct. yung presyo dahil limitado ang supply. Parang sa UP Fair lang yan, di ba? I-link natin kasi di ba ang UP Fair na ngayon? Prepare. Yung ticket, di ba? So yung ticket sa UP Fair ay, kaya may mga scalper, di ba, na tinatawag kung saan binibenta ulit nila yung ticket ng sobrang mahal na presyo. Nagugat yan dahil sobrang limitado lang din kasi ng ticket na ibinibenta. May di mga ba? scalper na ba ngayon sa UP Fair? Oo, matagal na yan. Ay, nung panahon ko, Magkano wala Yung pa mga scalper. Magkano ba ticket sa UP Fair? Alam So, mo, labas magkano lang yung ako ticket sa So, UP Fair nung ikaw yung college? Naku, nung college ako, mga 50 pesos lang yan eh. Diba? yun, Magkano na ba ngayon? hindi ko rin sigurado. Dapat tanongin natin mga estudyante natin. Pero for sure, hundreds of pesos na yan eh. So maganda Hundreds. halimbawa yun ng inflation, di ba? Kung saan yung presyo ng isang bagay ay tumataas talaga siya over time. Pero maganda din siyang illustration nung pagtaas ng presyo kasi kapag yung isang bagay ay konti lang talaga yung supply. Like yung langis. Limitado lang naman ng langis sa buong mundo. Hindi naman siya infinite, di ba? Tapos, hinarang mo pa yung mga barko na dumadaan sa Strait of Hormuz. So, syempre, tataas talaga yung presyo nun. At damay yung lahat ng mga bansa na gumagamit ng langis mula sa Middle East. Kabilang yung Pilipinas. Hindi lang 90%, I think 98%. Halos lahat, essentially, ng langis natin ay ini-import natin. So, talagang terrible yung epekto sa Pilipinas dahil sa gera. Pero ma'am sir, no? Nakikita ko may mga chart sa kumakalat sa Facebook. Kay Ang JC pagtaas yun. ng Hindi, ang pagtaas ng presyo ng langis sa ibang bansa, Thailand, Malaysia, ganyan, kung saan-saan. Parang Pilipinas yung kasama sa top 5 na pinakamatataas. Ito yung top 5 na yun, mga mayayamang bansa pa yun, ha? Tayo lang yung mahirap na bansa doon, ha? Bakit? Anong meron? Meron bang factor yung gobyerno dyan? Mahirap kasi tayo sa good governance Pagka mga Ayun. korap yung gobyerno mo. May hugot agad no? Siguro si Prof. JC muna. Well, tama yun, yung observation na yun. Pero dapat din nating tandaan na iba kasi talaga yung circumstance ng ibang mga bansa. So, ibig sabihin, halimbawa, yung Malaysia at Brunei,
In fact, nag-e-export sila. Hindi sila nag-i-import ng langis dahil meron silang mga pagkukunan noon mula sa mga bansa nila. And then at the same time, yung mga karatig bansa natin tulad ng Indonesia ay meron mga malalaking subsidy. Ibig sabihin, yung gobyerno ay gagastos siya para sagutin yung mataas na presyo ng langis para mas maibenta ng mas mura. Nanggaling na tayo dyan noong 1970s, 1980s. Sa UPSE, nagtuturo ako ng martial law economics, the economy in the 1970s at 1980s. At tinidiscuss ko sa mga estudyante ko na nung panahon ni Marcos Sr. ay merong tinatawag na Oil Price Stabilization Fund. Ibig sabihin, pondo siya ng pera na siya ang gagastusin para isubsidize ng gobyerno yung presyo ng langis. So nanggaling na kasi tayo dyan, pero nauwi kasi yun sa sobrang paglobo ng utang ng Pilipinas na ilang dekada nating binayaran. So hindi sustainable yung ganong klaseng sistema. Even yung Indonesia ngayon, sige, medyo mas mababa yung presyo sa kanila, pero namumblema din sila ngayon dun sa subsidies at napapaisip din sila na baka kailangan medyo bawasan natin yung subsidies kasi ang ibig sabihin nun, lolobo din yung utang ng Indonesia. So, di ba, sa basic econ, there's no such thing as a free lunch, di ba? So, bawat gastos ng gobyerno, may kapalit yan at halimbawa nun yung utang. Mm. Isa pa din, nakakatuwa actually yung mga comparison na gano'n eh. Tapos nakakahugot ka nga na parang bakit kami sa Pilipinas ganito sitwasyon namin, no? Ang taas ng presyo ng langis. Tapos ayaw pang mag-suspend ng gobyerno ng tax. Tapos sabi ko nga bad governance eh. Meron tayong oversupply ng bad governance sa Pilipinas. Mainggit talaga tayo. Kasi for example, Vietnam, yung mga ibang bansa, malaki ang fiscal space nila. Malaki yung kinikita ng gobyerno nila. Kayang i-subsidize, magbigay ng ayuda, tulong ng gobyerno. Yung sa atin nakurakot eh. So anong nangyari? Puro utang yung gobyerno natin ngayon. Alam ko na bigat tayo. Pero ang problema kasi dyan, pag tiningnan mo sa medium term or sa ilang taon, halimbawa sinuspend natin, mamaya i-explain pa ni Prof. JC yung progressiveness, regressiveness sa mga bagay na yan. But kung halimbawa, isuspend natin itong tax na kinukolekta natin ngayon, pero isusulong pa rin natin yung kailangang magbigay ng tulong eh kasi nasa krisis tayo ngayon, 'di ba? So paano tutugunan niya ng gobyerno? Mangungutang palalo ang gobyerno pero walang pangbayad. So ibig sabihin niyan, dalawang bagay. Sa future, tayo din ang magbabayad niyan, may interest pa. Pangalawa, dahil hindi kagalingan ang ating gobyerno ngayon sa pagmamanage ng ating finansya dahil nga sa bad governance ay maaari pang magkaroon ng rating, mas mababang rating. Kasi parang may credit rating din yung gobyerno eh. Parang tayo, pagka nagkaka-credit card, diba? Bago tayo bigyan ng credit card, evaluate muna yung ating financial capacity. Eh kung makikita, bad financial management, ibig sabihin, tataas pa ngayon ang interest rate ng pangungutang ng bansa. At imbes na mahahabang period sa pagbabayad ng utang, iiklian nila. Kasi ay mukhang hindi makakabayad ang Pilipinas. So anong negative effect nun? Mas malaking utang na babayaran sa future, mas malaking halaga, mas malaki yung cost ng pangungutang din. Kaya very interesting to yung pagbabalanse ngayon ng sitwasyon. Kung paano i-manage yung pera ng bayan, yung kakarampot na pera ng bayan. Ngayong may energy crisis, na may fiscal crisis pa tayo. At Patong-patong na crisis governance to. crisis. Parang hindi matutuwa yung mga sumasabay sa hapunan sa atin, no? Nabubulunan sa crisis natin. But Alam nyo, Prof. JC, ngayon ko lang nalaman na binabayaran pala natin yung inutang pala yun, ano, yung mga the moves nung panahon ng martial law. Akala ko si Ayatollah dinaan sa ganda ni Madam Imelda kaya nagka-discount tayo. Baka factor din yun. For all we know, baka yung factor oil din. crisis. galing yan sa mga fake news spreader. Kaya yung mga kababayan natin, hindi dapat nagpapanliwala agad sa mga fake news spreader na pinakabonggang ekonomiya natin. Nun, magagalit sa inyo si Prof. JC. Di ba EDSA 1986. Pero I think may mga pag-aaral nagpakita na bayaran lang natin yung utang ng panahon ni Marcos Sr. 2018. So, ganun kahabang panahon ang ginugol natin para bayaran lang yung inutang dekada-dekada na yung nakalipas. So, gusto ba natin na maulit yung ganong sitwasyon? Gusto ba ng mga anak at apo natin, sila ang sasalo essentially ng mga utang natin ngayon?
because of mismanagement ng Ayun. gobyerno, 'di ba? Oo. Kaya yung lahat na yan ay binabalanse. Pero may isa pang paliwanag din kung bakit halimbawa kami ni Prof. JC ay napaka-vocal doon sa pagsasabi namin na aside from yung problema natin sa fiscal space na tinatawag, no, yung kakayahan na magbigay ng tulong at ayuda ng gobyerno, yung difference between magkano ba yung kailangan gastusin ng gobyerno at yung kinikita natin ay yung progressiveness or regressiveness ng mga taxes natin. Si Prof. JC yung magpapaliwanag. Siya maraming graph diyan eh. Oo, pero wag natin gamitin yung mga graph sa ngayon. I-describe na lang natin. Kasi 'di ba, sabi nung marami, di tanggalin na lang natin yung buwis sa diesel at gas, 'di ba? 'Yun ang mukhang madaling solusyon, 'di ba? Kasi agad na mararamdaman. Pero ang mga problema niyan ay unang-una, sino ba ang kumukonsumo ng diesel? At ang lumalabas nga, kung sino siyempre may sasakyan na kailangan ng diesel. So halimbawa, ikaw ba Sir Ramon, ano ba ano to car aficionado to eh. Kaya alam niya Panay kung alin ang makonsumo ng Ayan, diesel, oo, makonsumo ng paki-enlighten nga gas. kami. Ano ba ang makonsumo? Nako, yung mga malalaking sasakyan, syempre, yung mga truck, ganyan, yung mga pan-deliver, ayan, malalakas sa diesel yan. Ayan. Tsaka Tsaka syempre, yung yung pick mga, up. Oh. mga sasakyan nila congressman, syempre, hindi lang isa yan. May mga sunod-sunod na mga hagad yan, tsaka wang-wang cars, di ba? Mga hindi naman Ayun. tatravel mag-isa yan. 5 Correct. escort niyan. Tsaka yung may helicopter din. Yan. Ibang tipo ng langis din yan. Pero 'di ba? So parang kung sino may sasakyan, so siya yung unang kaya maraming ang nagrereklamo ngayon ay yung mga may sasakyan, pero kabilang din kasi doon yung middle class. Kasi halimbawa, mayroong sedan, gasolina, gagamit ng gasolina. So syempre, aangal ang maraming tao. Pero ang problema ay pag tinanggal kasi natin yun, like sabihin mo 6 na piso kada litro or 10 piso, bilyong piso na kasi yan yung mawawala automatically. Bilyong piso na pwede sanang ibigay na natin sa mahirap para hindi lang sila magbebenepisyo doon sa 6 o 10 piso kada litro. Kung hindi, ay mas malaki doon, mga 10 times halimbawa na mas malaki doon sa kikitain nila or makukuha nila kung wag natin tanggalin yung excise tax na yan. So in other words ay nandiyan na kasi yung buwis eh. So parang ang dali niyang kolektahin tapos i-make sure mo na lang na maililipat natin sa mahihirap. Pero ibang usapin din yung gaano kadali bang mag-transfer ng pera mula sa mayaman papunta sa mahirap. Pero kahit na may mga inefficiencies, halimbawa may mahirap na hindi nakakakuha tulad ng mga yung mga na-interview natin, or yung mga hindi mahirap pero nakakakuha, ang tawag doon ay leakages. So kung malalaki yung leakages, ay problema din yun. Pero hiwalay na usapin yun dun sa sino ba ang magbenepisyo kung tanggalin natin yung tax. Yung mga may panggastos to begin with. So yung middle class and then yung mas nakakaangat sa buhay. So yun yung argumento in a nutshell. Mm. At saka siguro dagdag ko rin 'no, sa panahon na 'to na sabi nga natin na pinakamalaking issue ay kakulangan ng supply. So dapat talaga medyo nadi-discourage na yung, mga private vehicles at, mas i-encourage yung public transportation. So ang tingin ko diyan imbes na i-suspend yung, tax sa gasolina tsaka sa diesel ay i-earmark yung mga taxes na 'to para i-improve na at i-modernize yung ating public transportation. Kahapon Tama. nga nung nasa Cebu ako may nakakwentuhan ako 'no, hindi naman siya middle class tsaka low income kasi ang business niya ay ferry. So, public transportation pero ang concern niya ay hanggang kailan ba magkakaroon talaga ng magagarantihan yung supply ng gasolina para sa ferry niya at makakapag-transport siya ng mga tao. I think isa yan sa mga dapat na polisiya na iniisip na ng gobyerno. Kasi kung hindi nila magagarantyahan ng supply, at some point, kailangan natin mag-prioritize kung sinong unang makaka-access sa gasolina. At dapat garantyahan nila na yung public transport natin ay may consistent supply at access sa gasolina. Dahil yan
ang nagtatransport ng mga manggagawa natin, ng mga papasok sa trabaho at kung consistently may public transport, kahit yung may mga sariling sasakyan, ay makaka-access pa rin ng transportation services sa pamamagitan kung magpa-prioritize tayo ng public transport. Tsaka alam naman natin mas efficient yan, di ba? Ilang dami ng social media cards ang na-post online kung bakit mas efficient ang public transport kaysa sa mga private vehicles. Pero wala pang usapin dyan. But it's a good thing na the other day nag-announce ang gobyerno ng start na ng national policy on service contracting. Ano ba ibig sabihin ng service contracting? Kinokontrata ng gobyerno yung ating mga drivers para magbigay ng serbisyong pang transportasyon, ano? Parang Pero arkilahin mo sila yung kanilang yes, pasada, di at least ba? may guaranteed kita sila araw-araw. Dapat ikabit na din doon yung modernization ng public transport sana, yung mga ating mga jeep. Kasi kailangan din, maliban sa paggarantiya na may langis araw-araw, ay yung pag-reduce ng dependency natin sa langis eh. So yan ang dapat iniisip ngayon. Isabay na rin ang energy transition. Kasi hindi natin alam hanggang kailan yung gantong issue, di ba? So dapat ang pag-iisip ng gobyerno mas strategic. Medyo nandun na yung incentive sa pag-reduce ng dependency sa fossil fuel. Di ba ikaw, Prof. Shelo, meron ka ng solar panel sa bubong ninyo? Yes, Tama kaya ba? malakas ang loob kong mag-ilaw eh. Wala kang bayarin sa Meralco. Wala Ganun. akong bayarin sa Meralco kaya naka-aircon Ayun. ako, 'di ba? Oo. Pwedeng-pwede na. Pero I'm hoping kasi syempre hindi naman lahat ng pamilya ay may extra na income para sa pagpapakabit ng solar O mahal panels. din siya. Yeah. Mahal din siya, mahal din siya. Mm-mm. So, ngayon po, pwede nang mag-loan sa Pag-ibig para gamitin dyan. May mga kumpanya na hindi kailangan magbayad ng one time. Pwedeng i-loan, unti-unti yung pagbabayad. So, mas madali yan sa mga gustong mag-transition. Pero umaasa din ako na sabi nga natin, ano ba pwedeng gawin ng gobyerno, no? Incentive sa mga household na magpalagay ng solar panel sa bahay nila. Baka pwede naman discount sa real property tax, 'di ba? So kung ikaw ay mag-upgrade ng bahay mo, naglagay ka ng solar panel, maybe 2 to 3 months discount sa RPT ay makakatulong sa pag-encourage sa ating mga kabayan. Pwede pang mga 6 months din, 'di ba? Kung feeling generous ang ating mga LGU. Mas marami-raming household ang solar, bawas din yan sa demand ng fossil fuel. Sa mga Tsaka, di ba? sasakyan din yata, Oh, ginagawa yeah. din yan no? Yung mga EV, ganyan. Ayun, Meron din mga oo. incentives. Mahaba daw yung Para pila ngayon sa kuryente pagbili ng ngayong gabi. EV. Mahaba ang Ay, naku. pila. Parang at actually may nakita ko online na parang may mga kakabit literally na solar panel sa mga vehicle. Hindi ko maalala kung saang bansa, pero yung parang mga tricycle nila, may solar panel sa ibabaw. Pinagkukwentuhan pa lang namin yun nung isang araw na soon enough, I think mangyayari yan kasi para hindi ka din dependent sa battery, 'di ba? Isipin mo kung yung bubong ng kotse mo ay parang solar panel. Sa init sa Pilipinas, habang ikaw ay nasa EDSA, nagcha-charge na yung sasakyan mo ng solar, 'di ba? Ay Tapos nako, bigla akong sana nakita maabutan may natin yung solar panahon na panel. yan. Sa lalong madaling panahon. Sa lalong madaling panahon sana kasi hindi natin alam kung gaano nga tatagal to. Kung tatagal to, katagal pa yung mga kababayan natin, 'di ba? Kasi syempre pataas na pataas yung bilihin. Yung mga iniisip nating mga solusyon, parang pangmatagalan pa yan mga alternative sources ng kuryente, ganyan. Ano ang nakikita nyo sa future? Di naman sa manghuhula kayo, ano? Ano sa tingin nyo? Depende yan, ano? Depende sabi mo kasi future syempre pag yung presidente, depende sa presidenteng i-elect mo. Kung yung presidenteng na-elect, sabi ay huwag kang mag-carpooling at huwag mag-bike bilang solusyon sa energy crisis, ay patay na tayo dyan. Good luck na. Good luck, Good luck na lang Philippines. talaga sa Pilipinas. Sabi nga ni Prof. Jean Franco. Shout out kay Prof. Jean Franco ng Polsay. Dapat si Prof. Jean ayain natin dito Oo minsan. nga, magandang Next week idea. ayain natin siya. Oo nga. Oo. Diba? Pero
feeling ko kasi sa bawat krisis, kung magaling ang gobyerno, ay tinetake advantage dapat ang bawat Mm. krisis sa Yeah. pag-introduce ng mga, sabi pa natin, sasabihin pa ba natin mga radical na policy solutions. Actually, hindi na radical yun dahil tagal na natin pinag-uusapan ng energy transition and public transportation modernization. Pre-pandemic pa. Hanggang Tama. ngayon, hindi pa na-achieve. Kaya sabi ko nga palagi sa kanila, masarap pakinggan, i-suspend ang tax. Pero mas masarap kasi yung pwede mong singilin yung gobyerno na subsidize nyo naman ang public transport. I-modernize nyo na ngayon na. Para Egypt na tayo. Hindi na natin pag-usapan Mm. gasolina, diba? Sasabihin ng Mm. gobyerno, wala kaming pera. Hindi totoo yan. Kasi nangungulekta kayo ng ganito kalaking excise tax sa fuel namin ngayon, diba? May windfall kayo sa VAT kasi tumaas ang presyo, may dagdag kita kayo. Lahat na yan i-earmark natin ngayon para sa public transport modernization. Walang lusot ang gobyerno. Pero kung Nako, ipapasuspend natin yan, sasabihin sa gobyerno, ay, wala tayong pera. Diba? ang hirap talagang umasa sa gobyerno na to. Sa tingin ko, ilagay na lang natin ang mga bagay sa ating mga kamay. Hindi naman sa magkakulas or something. Pero magsimula na tayong magpalakas para sa pagbibisikleta, paglalakad, Ayun. ganyan. Mag-invest tayo sa deodorant para pag siyempre pinawisan yung kilikili natin pagdating sa opisina, di ba? Hindi masyadong umalingasaw sa mga office mates natin. Ganon Correct. di ba? Uy, may nakita pa ako, 'di ba, yung ano bang bus company 'yon na nag-offer ng services nila for companies to hire them para sa bus services ng mga empleyado sa kumpanya, no? Malaking Mm. tulong 'yan kung yung mga kumpanya ay magbibigay ng means of transportation sa kanilang mga empleyado. 'Di ba? Hindi magiging hadlang sa pagpasok sa trabaho, makakatipid din, makakatulong din sa liit ng kita ng mga sweldo sa Pilipinas. Magandang move 'yan, Mm. 'di Ako ba? nga napabili na rin ako ng bike actually. Yeah. Kaya lang magandang mag-bike sa campus, 'di ba? Sa UP Oo. Diliman. Magaganda Pero yung mga bike papasok sa lane. Yan. campus, Pero papasok, parang medyo sa Katipunan o sa kinabahan Commonwealth, ka diba? ba? Medyo EDSA, buwis Sir buhay. JC, Ha? try Sa mo, EDSA. EDSA. Nako, Buwis buhay nga baka lang. one-way trip na yan. Oo. Ako din may bike ako pero parang hindi ko tatangkain sa Commonwealth. At Ayun. tipid ka nga sa gas, Imbis na napagastos ka naman sa memorial plan. O kaya sa ospital, tapos ang palpak pa naman ng PhilHealth, 'di ba? Ayun. Dami na Oo namang nga, hugot eh. Ayun na magkakaugnay naman. talaga no, yung mga issue natin. Oo, ibig sabihin sa Pilipinas wala kang kasiguraduhan. Kahit nasa bahay ka, dahil mahal ang kuryente, kapag lumabas ka at nag-bike ka, hindi safe ang mga kalsada. Buwis Pag buhay. na-ospital ka, wala kang pambayad. Ayun. Kahit saka lumingon may problema. Buwis buhay ang pagiging Pilipino. Ganun ba? Napaka-negative naman natin. Oo nga, Friday Kami nga night pa Monday. naghahapunan kasama natin mabulunan. Ayun. Pero pag-usapan natin siguro yung ayuda din kasi kung ito yung isa sa mga magandang solusyon ay paano nga ba natin maiigtingin yung pamimigay ng ayuda sa mga Pilipino? May ginagawa naman yung DSWD 'di ba, para pabilisin yung pamimigay ng ayuda. Pero paano pa kaya yung mga naisip ninyong solusyon dito? Alam niyo, Yung kanina, di ba pinag-uusapan nyo yung excise tax na sana umaabot sa mas nangangailangan bilang ayuda, di ba? Yun lang. Yung distribution nun, nagiging problema. Baka yung mabigyan ng ayuda, yung mga you know who. Di ba? sino? Yung mga kamag-anak ni Mayor, ganon. At barangay Ay, captain. Friends ng Yan. barangay captain. Wala natin dyan. Yung mga hindi naman talaga nangangailangan, yung mga hindi deserve, palakasan system, tsaka yung maghahalal sa kanila, syempre, sa susunod na halalan. Ayun. Correct. Yan. Sana ma-distribute ng mabuti. Feeling ko talaga dapat dyan tayo tumitindi ng pressure na ayusin yung sistema ng pagdidistribute ng social assistance sa Pilipinas. Kasi ngayon highlighted yan. Kasi lahat tayo apektado ng krisis Pataas na pataas ang langis. Ramdam na ramdam mo pataas ang presyo ng mga bilihin. Pero araw-araw kasi may nakaka-experience ng krisis sa Pilipinas. Hindi lang tayo, 'di ba? Isipin mo yung pinagdadaanan nila para humingi ng tulong sa gobyerno. Hingi ka muna ng mga endorsement mula sa mga Yeah. politiko.
Pipila pa Guarantee letter. maghapon. Para sa magkano? 100, 200 pesos. Parang ano yun eh, nakakawala ng dignidad. Mm. But, ito yun eh, nakakawala ng dignidad pero galing naman yan sa tax mo, 'di ba? So, Mm. feeling ko, ngayong may crisis, i-pressure talaga natin yung gobyerno na ayusin itong targeting system. But, sige, benefit of the doubt. Naisip ko to, Prof. JC, baka maganda i-project natin. Mm. Kasi technically, sinasabi nila, di ba dapat ginagamit ng mga local officials natin yung CBMS, Mm. Community-Based Monitoring Monitoring System, system. Yeah. bilang datos at batayan ng pag-target kung sino ba ang bibigyan ng ayuda. Mm. Napaisip lang ako, kasi walang mga statistician sa local government. Baka Mm. naman hindi nila alam kung paano ang mag-model, mag-analisa ng datos para Yeah. gamitin ito sa targeting ng kung sinong mga constituents nila yung dapat, take note, dapat nabibigyan ng tulong. So baka pwede tayong gumawa ng methodology, 'di ba? Step by step. O kaya, ito na po yung program, i-run nyo na lang, i-generate niyan yung pangalan ng dapat na bibigyan nyo. Kung kaya natin gawin, 'di ba? Oo. Bilang tulong sa mga LGUs. At kung hindi nila gamitin, gawin natin open source yung program. Pag di nila gamitin, yung mga civil society, community organizations, pwedeng i-check yung local government. Ano po yung ginamit nyo pang target, 'di ba? Mm. Narinig mo na ba yun, Sir Ramon? Kasi dati merong master list ng mahihirap sa Pilipinas. Ang tawag doon, listahanan. Pero tinanggal na nila yun. So ngayon, bawat munisipyo sa Pilipinas ay dapat mag-come up ng sarili niyang listahan ng mga maaring bigyan ng ayuda. Ay, Kaya daw okay. sinasabi na dapat bawat munisipyo at syudad ay may statistician. 1,000, alas 1,500 ang munisipyo sa Pilipinas. Konti Mhm. lang naman ang statistician. At saka So, walang budget item ang statistician sa local kaya government. nga, Sinabihan lang sila, oo. oh, dapat may statistician kayo. Ang Pero Kaya alam wala ko nga. silang solusyon diyan, item. Oh, ano? yung statistician na yan Oh. yung operator nila captain, nila counselor. Kaya nga, Ito yung mga sakto. bata natin. Ito mga Ayun. bibigyan ng ayuda. Ayun. Buti yung pag-gamit yung listahan na yan sa maayos, di ba? Correct. Statistician, wink wink. Kaya nga, Kunwari, statistician. gagawa na tayo ng model. Iraran nyo na lang po. Upload nyo dito, upload nyo dito. Gawin nating Yan. website. Upload Tama. nyo dito yung CBMS nyo. Pag in-upload nyo yung CBMS nyo, magde-generate na yan ng listahan. Diba? Tapos gagawin Ayun. nating open to the public kung ano yung algorithm na ginamit natin in coming up with the list. Hindi na sila kailangan mag-hire ng statisticians. Open source, web page. Baka patulong tayo sa mga programmer niyan. Diba? Aralin natin yung CBMS data. Wala nang lusot. Wala nang lusot in terms of making sure na yung targeted sector talaga ang makakatanggap ng tamang tulong. Ayun. Correct. Sa ibang bansa ang tawag dyan, dynamic social registry. Kung saan hindi naman kaya ng gobyerno na gumawa ng mga maayos na listahan, ang gagawin na lang, yung mga tao mismo ang mag-enter ng datos nila. Tapos i-check na lang later. Tapos i-update siya kung lumipat ka ng address or ng number. So parang kanya-kanyang update tapos verify. Ayun ang isang solusyon na pwedeng gawin din sa atin. Pero ayan pinapangako ba natin, Prof. JC? Biglang dinamay si JC, biglang may project. Go! Kalagkarin tayo. Basta ikaw. Buti na lang, hindi ako statistician. Ano Parang ba? mahirap yung gagawin nyo. Lusot ka. Ikaw ang magpapaliwanag sa mga kababayan. Ile-laymanize mo. Yan ang trabaho Okay, mo. go. Diba? Pero alam niyo po, yan, napapasarap pa lang yung usapan natin. Biglang ubus na pala yung oras natin. Ay, No? Kaya nga. Kailangan na nating magpaalam. Pero huwag po kayong mag-alala. Ito yung ating first live episode dito Yan. sa Usapang Pinoy. Magbabalik po tayo every Friday po itong ating episode 5:30. Kaya sana po ay makasama namin kayo palagi. Yes, kapag Pinoy talaga, hindi talaga mauubusan ng pag-uusapan. Lalo na pagka mga problemang ganito, no? Pilipinas to eh. Anli usapan talaga to. Kaya buti na lang, meron tayo mga susunod na episode na pwedeng abangan. Correct. Pero sa ngayon, iwan muna natin ang diskusyon dito.
Hindi naman natin sinasabing tatapusin ng usapan. Kung hindi, magpapatuloy ang diskurso beyond this conversation. At saka sa mga susunod pong Biyernes, abangan nyo yung mga UP students natin, ha? Kung sinong UP professor ang kakaladkarin natin dito at Yan. madamay kasi parang tayo lang palagi ang Oo. very visible sa social media ng mga UP prof, 'di ba? So kukulitin natin yung mga ibang UP prof para sumama Ayan. dito sa atin sa Usapang Pinoy. Kaya samahan niyo po kami every Friday 5:30 sa TVUP, may Facebook po tayo, may YouTube tayo. Muli ako po si Prof. Shela Magno. At ako naman po si Prof. Tracy Punong Bayan. At ako po si Ramon Bautista at ito ang Usapang Usapang Pinoy. Pinoy. Ayan. Prof. Chelo, sa UP Fair ka ba? Pupunta ka ba sa UP Fair?